Okay po. Pwede na po siguro mag-pray, Sir Neil. Okay, sige sir. Let us pray. Hindi ito. Yung may white yan. Dalawa yun, white sa kanin. Let us pray. Our most gracious, kind, loving Father, Lord, at this very hour, we humbly ask your holy presence. As we go on with our session tonight, may your Holy Spirit be with us. Hope that you will guide us, you will grant us your knowledge and wisdom, so that our discussion, our session, our meeting this evening will be successful. O usab kami hangyo kanimo Ginoo nga ikaw magatuyod sa imo nga mga kamot sa among usa-usab ka igsuon. Brother Alfred, hinaot ni ikaw mag-aayo kaniya sa iyang nga balatian. O sa gihapon adunay kahupayan sa iyang nga panglawas. O usab o Dios, dakang salamat sa pagputhatag nimong proteksyon sa anak ni Ma'am Leia sa ilang successful usab nga operation. O usab o Dios sa akong anak nga niya karon dinhi sa hospital sa iyang kagaduhang adlaw sa iyang paghatag o therapy o paghatag o pagdapat og mga tambal. Hinaot Ginoo nga sa gihapon ikaw magatabang o maghatag sa imong panambal Ginoo. Kami nasayod nga ikaw walain nga makatabang labaw sa tanan. Ikaw ang pinaka maayo nga doktor sa tanan. Hinaot ikaw mag-aayo o Dios o magahatag o kaayuhan sa tanan nga adunay balatian niining mga takna karon. And hope that you will also forgive us our sins in thoughts, in words, and in deeds. All these things we humbly ask through Christ our Lord Jesus. Amen. Amen. Narinig niyo po ba ako? Amen. Opo, opo. Thank you so much. Thank you so much, Sir Neil Labatige, sa iyo pong napakagandang prayer. Huwag natin kalimutan na i-recognize natin yung mga answered prayer kasi to testify that our Lord is living. Alive. Alive ang ating Panginoon at pag tayo lumapit ay lagi siyang yes. Kagabi naalala niyo po yung mga naka-attend kagabi. Yung mga naka-attend po kagabi sa ating pong session sa Hebrew saka sa meeting natin. Naalala niyo po na tayo po ay nag-post tayo sa meeting because of the urgent request ng ating beloved chaplain Captain Leia na nabasa ko yung kanyang message na sinabi niya na urgent request po, paki-pray naman po. Nag-rescue ang aking anak na SWAT dun sa bilangguan dahil may riot. So nung mabasa ko po iyon, nag-notify sa aking screen, ay nag-stop tayo ng ating meeting after the Hebrew class kay Prof. Billy. At naglian po tayong nanalangin kagabi, hoping and praying na safe yung mga nag-rescue kagabi.
Pero yun nga po, nagkaputukan. Pero yung kanyang anak, bagamat SWAT, ay naka-assign pala sa medical team. Ibig sabihin sila yung mga mag-rescue sa magpe-first aid dun sa mga nasugatan. Sundalo man o police man yun or Bucor o yung mga BGMP or kahit na yung mga bilanggo, yung mga sugatan. And praise the Lord dahil yung kanyang ipinost kanina testimony ay nagpapatunay na ang Diyos natin ay buhay, na sumasagot sa ating panalangin. Inilagay daw po sa medics, so nag-rescue lang first aid at hindi po nagpaputok ng kanyang baril. So praise the Lord, di ba? One of the proofs of God's leading and protection to His children, sa kanyang mga anak. Okay? Ngayon pong gabi, ang atin naman tatalakayin po ay natapos na natin ang Christianity, ang Judaism, Islam, ang Buddhism. Ngayon naman po ay talakayin natin ito. Ito po ang symbol yan po ang symbol ng Hinduism. Ito po parang 30. Sa iba parang 35 eh. Yung pong Hinduism. Okay, itong Hinduism po ay introduction lang po yung pag-aaral natin kasi napakalawak pong topic ito pong Hinduism, mga kapatid. So itong Hinduism, ito po yung pinakang summary niya. Introduction to Hindu o Sanatan Dharma. Ayan, mga kapatid. The search for truth is called the Sanatan Dharma. Pag sinabi nilang searching for truth, ang tawag nila doon ay Sanatan Dharma or the eternal path, yung walang hanggang daan, practiced by people on the other side of Sindhu River. So Hindu Dharma. Okay. So yung pong Hindu religion ay galing din po sa Indus River. Kaya yung India, doon din kinuha yung pangalan nila. Hinduism has been enriched by contributions by many sages. Kung i-trace back natin po ito, one of the oldest religion po, at kinikilala nga po sa history na ito ang pinakang oldest religion itong Hinduism. Pero tingnan pa natin kung may mas matanda pa ba sa kanila. Pero siya ang kinikilalang oldest religion in the world. Pero kung titingnan naman po natin mabuti, ang Hinduism po ay hindi lamang po, ang composition po ng kanilang mga aral ay hindi lang po religious in nature, bagkus pinaghaluhalo po itong kultura, relihiyon, politika, pinagsama-sama na po ito. So yung kanilang mga turo, yung mga precepts and doctrines nila ay blended with not just religious beliefs but cultural at meron pang mga political beliefs na nagsama-sama na nabuo na isang kinilala pong major religion po ng India. Yan po. So Hinduism is as old as the world itself. Tapos ang kanila pong sacred writings po nila ay yung Vedas. Form the basis, sabi dito, yun yung Vedas, yun yung pinagsusulatan ng kanilang mga basis ng kanilang paniniwala. Ito daw pong ay Hinduism ay a way of life that transcend religion. Believes in truth is one. Ang katotohanan daw ay isa, pero marami daw daan. Para yung paniniwala ng Catholic, ng ibang mga naniniwala na marami daw, isa lamang daw ang Diyos, isa lamang daw ang pupuntahan ng lahat sa langit, pero may iba't iba lang na daan. Truth is one, paths are many. Isa lang katotohanan pero marami lamang daan. So ito pong Hinduism ay tinatawag na world's third largest with 1 billion plus followers. Yung pong makikita niyo mamaya mga updates ng bilang, yan po yung mga unofficial kasi kung kailan sinulat po yung mga figure na yan, pwedeng magbago kapag may sumulat na naman na updated. Alam naman natin na nag-grow ang membership ng mga religions. Kaya po makikita natin na huwag kayong magtaka sa pabago-bagong mga figures. Parang katulad din sa atin, ngayon po ay mga more or less mga 21 million na po ang Seventh-day Adventists around the globe. Huwag kayong magulat kung after how many years ay 22 billion o million na tayo. Let noble thoughts come from all directions. Yan po ang paniniwala po nila. At focuses on personally experiencing the truth within. So yan po ang kanilang paniniwala. Okay, tingnan po natin. Ito po yung definition po ng tinatawag nilang Dharma. Itong Dharma, sa Hinduism po, wait lang po.
Wait lang po ah. Lalabas ko sana yung aking video. Para makita niyo po ako. Yan. So, yan po yung ating video. Okay, balik po tayo dun sa ating PowerPoint. PowerPoint. Okay, kasi natatakpan itong aking PowerPoint, itong aking ano. Yan. Okay, ang definition po ng Hinduism, the moral and religious duties that are expected of an individual. So ito po yung tinatawag na Dharma sa Hinduism po. Okay, ang tema po nila ay belief system, culture, and intellectual life. Yan po yung mga, sabi ko nga sa inyo, ang relihiyon na yan nabuo sa, hindi lamang sa biblical basis, kumbaga sa Christian, kundi nabuo po yung religion na yan because of the belief system, culture, intellectual life. Yung sama-sama combination. Kaya yung historical connection po nito mga kapatid ay itong tinatawag na the concept of Dharma helps people to share religious values and beliefs. It ties people together under one religious set of codes of conduct. Tama. Kaya naho-hold nila yung mga members nila sa kanila pong belief system because of the doctrine. Ano po? Parang mapag-aralan po nating mga basis po na iba't ibang sekta. Bakit naho-hold ng mga different religions ang kanilang mga members? Because of the belief system, yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang mga longings, aims nila, and yung mga destiny na hinihintay po nila. Katulad ng sa Buddhism, di ba? Gusto na maging faithful sa Buddhism religion because of the nirvana, yung kanilang parang sa atin ay equivalent to eternal life, heaven. So gusto nila makarating doon kasi alam nilang mahirap ang buhay. So mas gusto nilang kahit nahirapan sila, ay pwede silang makarating naman sa tinatawag na Gloria. Yan, Gloria. I would like to present to you one video, mga kapatid. Tagalog-English po na presentation to. Panoorin niyo po ito mga kapatid kasi yung inihanda ko na presentation, ang kasunod na nito po yung 12 major beliefs po ng what you should know about Hinduism. Pero kulang pa rin yun talaga dahil introduction pa lang po ito. Gusto ko pong ipanood sa inyo itong video ito. Mga around 17 or 18 minutes. Huwag po kayo matutulog. Wait lang po nawala. Okay, sorry. Check po natin kung may sound. Kapag wala po ay ano ba gagawin natin? Exit muna. Wait lang po. Kailangan ko muna mag-stop share. Ano ba? Wait lang po naka-unmute yata. Dapat po naka-ano. Okay, sige. Check natin. Share screen ko lang. Dapat yung sound? Paano nga po ba itong magkaroon ng sound? Hindi nakakonect ng audio. Kasi naka-on naman yung audio ko. May isa pa yatang audio nito. Teka natin. Stop video. Hindi ko makita ang sound niya. Paano mag-connect ang sound ng video?
Pag sa laptop ko meron. Pero dito sa slideshow, wala po. Sino pwede po mag-assist? Wala po. Lalampasan natin to. Bye-bye. Sige po, wala siyang ano eh. Wala siyang sound, so sorry. Sound. Okay po. Sige mga kapatid, narinig pa rin po ba ako? Opo, opo. Yes po, Doc. Loud and clear po. Sige po, ituloy lang po natin kasi hindi mag-play yung aking. Testing ko kanina, pag hindi nakakonect sa Zoom, may sound. Pero pag nakakonect sa Zoom, ayaw niya hindi marinig yung sound. Tuloy na lang po natin. Okay. What is Hinduism? Ano po? Ano po ba itong Hinduism? Hinduism is a religion with various gods and goddesses. Kita niyo po itong mga picture na to? Dinaig niya ang Catholic Church yata eh. Dami itong mga makukulay pati yung mga Diyos-Diyosan nila. Mga Diyos nilang pinapaniwalaan. At may iba't ibang itsura. Mayroong taong hayop, yan. Mayroong mga matataba na mga tao dito, mabibilog. At mayroon din iba't ibang mga daming mga koloretes at mga alahas, mga aritos na nakakabit sa katawan nila. Hinduism is a religion with various gods and goddess. So, dami nila. Paramihan ng Diyos siguro to, pinakamarami. According to Hinduism, meron silang tinatawag na 3 gods rule the world. Meron din silang parang Trinity. Okay, ang isa po ay si Brahma. Ang Brahma, itong Brahma kasi inadaptin to ng Buddhism, di ba? Naalala niyo nung tinalakay natin nung last meeting po natin nung Monday. Si Brahma po yung pinakang mataas na uri ng Diyos na kinikilala po nila. Okay, siya yung tinatawag po na creator, the creator, ang manlilikha. Tapos ang pangalawa po yung si Vishnu. Si Vishnu naman, siya yung preserver, tagapag-iingat, no? At yung si Shiva naman, siya naman yung tagapagwasak. Galing, no? May creator, may tagapag-ingat, mayroon din tagapagwasak. So yung si Lord Vishnu did this job of preserving the world by incarnating himself in different forms of times at times of crisis. So mapapansin po natin dito sa Hinduism religion, dito po yung paniniwala po ng tinatawag natin na reincarnation. Ano po yung reincarnation? Ito po yung, ang paniniwala po nila, pag namatay ang isang tao, yung kaluluwa niya ay lilipat sa ibang uri po ng mga nilikha. Kung ikaw daw ay mahilig manipa, sangayon doon sa mga kaibigan ko na may ganitong paniniwala, pag mahilig ka daw manipa, nung tao ka pa, nabubuhay ka pa, ay pagka namatay ka, yung kaluluwa mo pupunta sa kabayo at mag-reincarnate ka, so magiging kabayo na ka na. Okay, kabayo. Kung ikaw naman daw mahilig mga gat, pupunta ka sa aso. Yan. Pero kung noble yung mga ginawa mo, marami kang ginawang kabutihan, pwede kang pag pinanganak ka uli, nag-reincarnate ka, yung kaluluwa, yung espiritu mo, ililipat naman sa magiging king o prince o princess o kaya matataas na mga tao, gobernador, mga ganyan. So mayroong pagbaba at pagtaas ng estado ng uri ng pagkatao, depende po sa klase ng pamumuhay mo previously. Yung po ang paniniwala po nila dun sa tinatawag na reincarnation. Kaya ang isang espiritu daw po ng kanilang may isang tao, pwedeng lumipat sa pinakamataas na kalagayan ng tao o pinakamababang uri po ng hayop. Kaya ngayong kaibigan ko kapag dinapuan ka ng lamok, pinalo ko yung lamok at namatay, sabi niya, bakit mo pinatay? Baka yung lolo mo nandyan. So yung paniniwala po nila, reincarnation. Pwedeng lumipat ang espiritu ng isang taong namatay sa hayop o sa tao sa susunod generation. Okay, naniwala din po sila kung bakit sila vegetarian din, itong mga to. Marami sa kanila din po yung mga vegetarian. Ang reason po, hindi dahil sa pangangalaga sa katawan. Katulad ng Adventist, kapag nag-vegetarian tayo,
ay health concern yon. Pero sila po, pag nag-vegetarian po sila, ang kanila po kasing paniniwala ay kaya hindi sila kumakain na may buhay, kahit isda o mga hayop, sapagkat iniisip nila na maaring yung kamag-anak nila ay ipinanganak na muli, napunta rin sa baka o sa kambing o sa isda ang espiritu o kaluluwa. So Hinduism, also known as Sanatana Dharma, nabanggit kanina, no, is an Indian religion or dharma, a religious and universal order or way of life by which followers abide. As religion, it is the world's third largest with 1.2 to 1.35 billion followers, or 15 to 16% of the global population, known as Hindus. So ang tawag sa kanila Hindus. Yung mga followers po ng Hinduism, ang tawag sa kanila ay Hindus. Tama po. Yung Buddhism, ang followers nila ay Buddhist. Ang Christianism ay Christian, di ba? Ang Islam naman ay Muslim. Ang Judaism naman ay Jew or Hebrew ang tawag natin, di ba? Okay, next mga kapatid. Next slide po. Okay, ito po yung tinatawag na Hindu view the entire universe as gods and everything in the universe as God. Tingnan niyo po. Ang paniniwala po nila ng Hindu, ang pananaw po nila, ang entire universe daw po ay Diyos. At lahat ng nasa universe ay Diyos. Matindi paniwala nila, no? Kaya nga pati po yung baka, ginagawa nilang Diyos eh. Kaya nga, kung bakit dumadami ang mga baka sa India, ang dahilan, hindi dahil sa vegetarian sila, kundi dino-Diyos din po nila pati yung mga baka. Hindus believe that each person is intrinsically divine, and the purpose of life is to seek and realize the divinity within all of us. So, ang paniniwala po nila, ang bawat tao daw po tayo daw po ay banal. At meron pong purpose na hanapin ang buhay at ma-realize natin tinatawag na divinity o kabanalan sa loob natin. The Hindu belief is totally non-exclusive and accepts all other faiths and religious paths. Hindi po sila exclusive. Katulad ng iba nagsasabi na kami lang ang tunay na reliyon, ang labas sa aming simbahan, di maliligtas. Maling reliyon. May mga ganong aral, di ba? Pero ang Hindu po, naniniwala sila na hindi lang sila ang tama. Naniniwala din po sila na kahit ang Christian ay tama din sila. Ibang daan lang, pero isa lang ang pupuntahan. Para nakakita kayo ng maraming mga daan na isa lamang po yung destination. Pero sa katunayan, hindi po totoo ang kasabihan na iba't iba lang tayo ng daan. Pero isa lang ang pupuntahan, hindi po. Kapag sumakay ka ng papunta ng Mindanao, ay sigurado sa Mindanao ka makakarating, hindi sa Bisaya. Kailangan mo sumakay sa biyaheng Bisaya para makarating ka ng Bisaya. So, maliban lang kung mag-transfer ka uli from Bisaya to Mindanao. So, parang pupunta ka ng Metro Manila, huwag kang sasakay ng papunta ng, kung galing ka ng Isabela, huwag kang sasakay ng papunta ng Tugigaraw. Opposite direction po yun. What are the main beliefs of the religion Hinduism? A Hindu views the entire universe as God's everything. Nabanggit na po ito kanina. And then, let's proceed mga kapatid. Ito na po yung yung summary dito sa ating chart. Comparative chart nitong world religions. Tingnan po natin ang Hinduism. Ito po yung logo nila, symbol nila. And then, ito nung nasulat to, about 900 million followers pa lang sila. Ngayon po ay more than billion na po, no? 1.2 to 1.5. Ang principal figures po nila, sa history po nila, yung mga Aryans, mga group of tribes ito, na sila yung nakapagbuo niyan, yung tinatawag na group of, yung tawag? Yung belief system nila. And then, ang pinakang sacred writing nila, kumbaga sa Christian, ay Holy Bible. Sa Christianity, yung Old and New Testament. Sa Hebrew naman yung Hebrew Bible sa kayong Torah. Sa Muslim ay Quran. Sa Buddhism ay Tripitaka. At samantala, sa Hinduism naman po yung tinatawag natin na Vedas, the Vedas. Ito po yung group of writings din po itong the Vedas ang tinatawag nila. And then ang paniniwala po nila ay one God, meron lamang isang Diyos pero maraming forma.
And nabanggit natin kanina si Brahma, si Vishnu, si Shiva, yung creator, nandiyan yung sustainer and protector, nandiyan din yung destroyer. Tapos naniniwala kasi sa reincarnation, na lahat ng mga namamatay na tao, babalik din at babalik sa iba't ibang henerasyon. Sa kanila din po nanggaling yung tinatawag na karma. Yung kapag may ginawa ka masama, ay babalik din yun sa'yo. Sa atin naman sa Christian ay divine judgment. Pag sinabi nating, yung may kasabihan tayo nung una na, bahala na ang Diyos sa'yo. Ibig sabihin nun, bathala na. Ang origin po nun. Ibig sabihin nun, bahala na ang Diyos na gumanti sa'yo. Yan. Saan po nag-originate po itong Hinduism? India. Doon po sa Indus River Valley. Okay? At ang kanila pong place or day of worship din, meron silang mga pagsamba na daily, pero ang temple na tinatawag nila ay mandir. Ayan po. At alam niyo po, meron yung Sanskrit language po, doon nagsimula. Di ba, Ma'am Sherlyn? Ano ba si Ma'am Sherlyn? Parang ito ang old form of old form of writings, oldest form of writings ba ito? Itong Sanskrit language. Ayan po. And then ito yung parang kanilang alphabet, no. And then meron silang tinatawag na fasting. May mga ritual na ginagawa, yung pagisindi ng mga ilawan, oil lamps, statutes, Varanasi important city, yung tinatawag na important city nila, Varanasi, Ganges River. Yan yung mga holy river po sa kanila, Indus saka yung Ganges River. Yan po sa Buddhist. Dito pa lang po sa mga information na to, parang nakuha na natin yung overview po nitong Hinduism, mga kapatid. Okay, the majority of Hindus believe in one supreme God. Yung nga po, ang supreme God nila is si Brahman. Si Brahman. Okay? Everything is a part of and manifestation of Brahman. The ultimate reality, however, Brahman's qualities and powers may be represented by a great diversity of gods or deities, all of which emanate from the Brahman. Ibig sabihin nito, ang pinakang highest supreme God nila ay si Brahman. Pero si Brahman, maraming alagad, maraming alalay. Pag hindi mo makikita si Brahman o si Brahma, ay makikita mo po yung marami pang mga alagad niya na tinatawag din ng mga gods and deities o kaya gods and goddess of Hinduism. Okay, tingnan po natin yung po ang kanilang paniniwala o pananaw tungkol sa Diyos. Is Hinduism a belief or a religion? Napag-usapan na natin kanina, no? Ang Hinduism po is not an organized religion as it does not have systematically associated values or commandments. Hindi po talaga sila official na religion eh. Sabi ko sa inyo, pinagsama-sama lang ito ng mga customs, traditions, political beliefs. Nabuo siya. Tapos mga set of commandments, set of mga rules para maging mabait kang tao, mabuting tao. So nabuo na siya na consider na sa religion. The belief of Hinduism are influenced by the local, regional, caste, or community-driven practices. Kita niyo po? Bakit anong sanggaling yung mga belief nila? Kumbaga sa atin, ang main source ng ating teachings ay Bible. Secondary ang Spirit of Prophecy. Pero sa kanila po ay pinagsama-sama mga locally ano yung tawag doon? Yung mga directives o yung mga pinagtibay ng mga batas sa region, yung tinatawag nilang caste or community-driven practices. Yet many beliefs can be common in all variations. These are the core values ang binabanggit na may tinatawag sa mga core values. Pag-usapan natin mamaya yung 12 major beliefs nila para makita po natin kung gaano ba complicated itong Hinduism religion sa mga kapatid. Tingnan natin dito sa 12 things you need to know about Hinduism. Number 1 is Hinduism is at least 5,000 years old. Kaya kinikilala po ito na oldest religion daw po ito. So 5,000 years ago na ito nung maitatag. Pero ang problema, hindi po matrace kung sino talaga ang particular na tao na founder nito. Wala pong kinikilalang particular na tao. Kundi ang attribute doon, ang kanilang tawag doon, kinikredit po nila ay doon sa mga Aryans. So Hinduism is one of a few ancient religions to survive into modern times. Pero matindi rin po ang mga nito. Ang dami rin nilang mga followers. The collection of traditions that compose modern day Hinduism have developed over at least past 5,000 years, beginning in the Indus Valley region,
in the nations of modern India and Pakistan. Ito po yung mga lugar po na namayagpag po itong Hinduism. Sa modern India, sa Pakistan, dun po sa Indus Valley region. And what was the largest civilization of ancient world? There is no founder of Hinduism, nor single prophet or initial teacher. Wala po. Wala pong mga kinikilala. Kung baga sa Hinduism ay si Siddhartha Gautama, naging Buddha. Ang kanilang focal person sa Christian religion ay si Jesus Christ. Sa Judaism ay si God the Father. Sa Judaism. At ganoon din po sa Islam religion ay si Allah. Si Allah, si Muhammad. So dito po, wala pong kinikilalang prophet, wala rin kinikilalang initial na teacher o guro. Wala po. Wala rin pong kinikilalang founder. Para tong kabuting na sumipot lang, no? Hindus believe the religion has no identifiable beginning or end, and as such often referred to as Sanatana Dharma. Yung Sanatana Dharma nila, yung eternal way. So basta sumunod ka lang, sundin mo lang mga ano tawag doon, yung kanilang belief system, makakarating ka rin sa tinatawag nilang Sanatana Dharma. Makakadaan ka ron at makakarating ka rin sa tinatawag na glory. As for the name itself, Hindu is a word first used by Persian dating back to the 6th century before Christian era to describe the people living beyond the Indus River. Initially, it did not have a specific religious connotation. The religious meaning of the term did not develop for roughly another 1,000 years. So 6,000 years na, more than 6,000 years na pong mundo natin since creation. Pero nasa 5,000 years ago daw po, nag-start na itong Hinduism. So one of the oldest religion talaga. Ang paniwala po sa history, siya talagang pinakamatanda daw. Okay. Okay. Number 2, na believe po nila dito ay yung the Vedas. Yung Vedas, yung sacred writing po nila, are one of Hinduism's many primary religious texts. Ano po? Ito po yung tinatawag natin na Vedas. Kung makita niyo pong picture dito sa left side, yan po yung mga na-download ko na mga, ito yung cover ng Holy Vedas nila. Para sa atin ay Holy Bible. Di ba? Okay. Yan po ang loob niya. Colorful din. Pero parang ang ginamit din na yan, papyrus. Mga papel na sinaunang papel na ginamit na pinagsulatan. Napipreserve po kasi ng matagal yan eh. So nandiyan yung mga set of teachings nila, philosophy, mga pinapaniwalaan po nilang mga aral. Nandiyan po yan. Hinduism has a large body of spiritual texts that guides devotees. First among these are the Vedas. Ito na po yun. Ibig sabihin po ng Vedas ay knowledge in Sanskrit. Yan. A collection of hymns on the divine forces of nature presenting key Hindu teachings. The Vedas considered to be realized or revealed eternal truths. Ito talaga pinapaniwalaan nila na may walang hanggang katotohanan naglalaman ito. Itong the Vedas were passed down via an oral tradition for thousands of years before being written down. Pinapaniwalaan din po nila ito na naipasa po ito yung tinatawag na floating language. Salita lang, kinukwento. Palipat-lipat lang by word of mouth until such time po, after thousands of years, ay naisulat na rin po ito. Kaya meron silang the Vedas, Holy Vedas. Hindu philosophy was further developed in the Upanishads. Yan. This philosophy was restated in the Puranas, the Ramayana, and the Mahabharata, the world's longest epic poem. Yan. As well as the, mahirap i-pronounce yung mga ano yun, Bhagavad Gita, countless life stories po yun. Devoted poetry and commentaries by sage and scholars have also contributed to the spiritual understanding and practice of Hindus. Sa pag-aaral ko po, itong isa sa pinakamahirap na unawain itong mga ng Hindu. Pero sa bagay, introduction naman itong ating ginagawa. And then makikita po natin yung third dito na mahalagang bagay na dapat malaman natin sa Hinduism. Hinduism is one of 4 dharmic or Indic tradition. So, tradition po talaga ito. Okay? Yan po. Nabuo siya, hindi siya talaga relihiyon nagsimula, kundi pinagsama-sama lang siya ng mga turo at paniniwala. Number 4 is Hinduism sees the divine present in all existence. Ito yung tinatawag nila yung deepest single spiritual truth presented through the Vedas is that Brahman
roughly understood in English as the absolute or divine. Yung ang tawag doon? Superpower God nila, si Brahman. No? Pervades the entire universe. This divine reality as its essential nature is present in all living beings eternal and full of bliss. Brahman is understood as the cause of creation. Ito siya yung lumalang mula sa wala, nalikha ni Brahman ang lahat. Okay? As well as its preservation and dissolution and transformation. All done in a constant repeating cycle. Paulit-ulit lang daw po ito. So nilikha ni Brahman ang universe, kasama na itong earth daw po. Siya rin nagpe-preserve nito. May tinatawag na dissolution and transformation. All done in a constant repeating cycle. Umiikot lang, paulit-ulit lang. Okay? So meron silang nagpe-preserve, meron ding nagwawasak, di ba? Okay. Number 5 is the nature of the divine is understood in different ways, in different lineages. Okay? O lineages. Okay? Ito po mga kapatid, yung nature of the divine is understood in different ways. Paano daw natin maunawaan yung katangian, yung likas ng kabanalan o ng Diyos? Sabi mo, unawaan daw natin ito in different ways and in different lineages, sabi nito. Sabi nito, within Hinduism, there is a broad spectrum of understandings about the nature of Brahman. So talagang complicated, no? Napakalawak na maraming kapahayagan, kumbaga. Manifestation itong si Brahman, yung kanilang supernatural God. Some Hindus believe that Brahman is infinite and formless. Ito raw po ay walang hanggan, pero wala ring forma. And can be worshipped as such or in different forms. Hindi mo ito pwedeng makita, itong si Brahman, pero makapangyarihan po ito. Pero hindi mo siya pwedeng makita. At pwede mo rin daw siyang sambahin sa iba't ibang forma. Kaya nga ang paniniwala nila, naglagay silang maraming mga Diyos-Diyosan, parang tagapamagitan nila yon. Pag sinasamba nila yung nakikita nilang mga ginawa nila na mga iba't ibang mga sinasamba nila, kasi ang paniwala nila lahat ng nilikha ni Brahman ay representation ni Brahman. So kahit yung mga baka na nilikha ni Brahman, sinasamba nila yon. Other Hindus believe that the divine is infinite and has transcendental form. For example, some Vaisnavas believe that the one supreme form is Krishna, while Shaivites call this form Shiva. So yung pong Krishna, isang uri din po ng Diyos nila ito. Supreme form ng Diyos nila. Yung nakwento ko sa nakaraan pala, naghalo din po kasi yung Buddhism at saka yung Hinduism, naghiraman ng mga beliefs din po ito eh. O, diba? May mga nakapansin kayo na mga pagkakapareho. Isa po sa panalangin nga po nila yung Krishna. Hari Krishna po yan, yes po. Chaplain. Yes po. Hari Krishna po yan, si Krishna kulay violet na Diyos nila. Yes po. Hari Krishna. Yung pong prayer nila. Pag nagpipray sila kay Krishna, thank you, Chaplain Leia. Sabi nila ang pray nila ay, Hari Krishna, Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Yan po isa sa mga prayer po ng mga Hindus na nanalangin po dito sa isang Diyos nila na si Krishna. So yun po isang natutunan ko na prayer po nila doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hari Krishna, Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Yan po yung mga ilang lines po sa mga prayer po nila kay Hari Krishna. Thank you, Chaplain Leia. Opo, may kanta po yan eh. Opo. Natutunan niyo rin pala. Okay, number 6 po, yung Hinduism, worship the divine in both male and female animal form. Tingnan niyo po itong kanilang paniniwala. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng nilikha, Diyos nila yon. Kagaya nito, gumawa sila wala naman talagang ganito. Mukhang tao, pero yung ilong niya, ay anong animal yan? Di ba? Pati yung tenga niya. Elephant. Diba? So, ganyan sila ka-creative, ang mga Hindu. Sa kanila pong form of worship. Ganyan sila ka-creative po. Because Hindus believe that Brahman can take form, pwede raw pong mag-transform yung si Brahma, they accept that there are a variety of ways in which all human beings can connect with the divine. This universal divinity is worshipped in both male and female forms. The female form is known as Devi,
Kita niyo po yung mga pangalan? Sanatana, parang Satan, ano? Tapos Devi. Yeah, kulang na lang ng L, di ba? Devil. Which is a manifestation of Shakti. Yung Shakti, energy or creative force. Sinasamba rin po nila yan. Other forms combine male and female aspects together and some resemble animals. Ito po nakita niyo rito sa picture. Such as Ganesh or Hanuman. Each of these forms has a symbolic meaning. May mga meaning po yan. Hindus have long told stories about these various forms of the divine to inspire devotion and still ethical values. Kita niyo po, napakasalimot, no? Kung mahirap maging Hindu, no? Kumbaga, kahit saan ka lumingon, mayroon ka pwedeng sasambahin. Wala talagang focus. Although mayroon talagang Supreme God. Yes po. Padagdag po, ano. Yun po yung sinabi kong Adventist kagabi. Naging Devi na po siya eh. Devi na. Parang Devi yung ano. Opo, sinasamba na siya. Opo. Opo. Pero nakakonect po siya. Ang pinakadala-dala niya pong parang ano niya lagi, yung si Bhagavad Gita. Yun. Yun yung kanyang. Kasi inaralan niya po. Opo, inaralan niya kasi kami noon sa noon sa dahil di ba po boyfriend ko yung anak niya dati. Yan, inaaralan niya kami tungkol sa Hindu noon. Opo. Okay, thank Kaya you po. ang dami po niyang mga Diyos na ginagamit. Opo. So mayroon tayong proof talaga na ang Hinduism, naniniwala din sila na mayroong divine inside them. May divine nature sa loob ng isang tao. Kaya kapag isang tao po ay napalapit na kay Brahman, super religious ka na, super spiritual ka na kumbaga sa atin, ay nagiging Diyos na rin po sila. Ay naging Diyos na rin sila, di ba? So pwede na silang i-worship. Yung kinukwento ni Chaplain Leia, patotoo yun, itong pinag-aaralan po natin, na lahat ng nilikha ni Brahman kasama yung mga tao ay pwede ring maging Diyos o sambahin. Depende sa pag-elevate ng kanilang kalagayan. So may mga pinagdaanan siguro siyang mga training or ritual, yung sinasabi ni Chaplain Leia, hanggang maabot niya yung pagiging, anong tawag nga po? Devi? Opo, Devi. Opo. Isang level po yon ng mataas na posisyon sa kanila pong sa Hinduism. Na kung saan Opo, po tsaka nilalagyan na po sila ng ring sa ilong pagka Devi na po sila. Opo. Pag ganyan na po, ito mga tao rin to nakita nyo sa picture, mga tao rin yan. Matataas na yung level nila kumbaga sa spiritual status nila, matataas na kaya marami na silang mga mahalagang mga bato na nasa katawan, sa ornaments nila. So ibig sabihin nito, matataas ang kalagayan ng tao ito. Pero kung titingnan mo to, 4 yung kamay. Ang mga iba naman dito, mga symbols lang, okay? Ang iba naman ay totoong tao talaga na na-elevate na nagiging God, small g, gods and goddesses. Kaya ang dami po nila, yan ang pinakamaraming napag-aralan ko sa mga major religions. Ito pong Hinduism ang isa sa pinakamaraming Diyos-Diyosan, Diyos na kinikilala. So yan po mga kapatid, Hindus pray to different aspects of divine. So Hindus pray to different forms of Brahman. For example, si Ganesh. Si Ganesh is honored by Hindus as well as sometimes by followers of other Indian religions as the remover of obstacles and honored for his great wisdom. So siya daw po yung tagapag-remove ng mga obstacles. Kung marami kang problema, doon ka mag-pray kay Ganesh. Parang sa ano din, di ba? Sa Roman gods and goddesses. Meron sila mga god of beauty, goddess of fertility, mga god of, parang sa Catholic Church din. Merong Saint, ano nga Ma'am Lloyd yung ano? San Isidro, Saint Isidore, siya daw yung god of harvest. Kaya sa amin, tuwing May 15 and May 30, meron pong festival doon. Sa Lucban, Quezon yung Pahiyas Festival. Lahat ng dadaanan ng kalsada dun sa proper, sa poblasyon ng Lucban, Quezon, pag napagmitingan nila, kung saan dadaang street, yung santo, yung San Isidro Santo na buhat-buhat, pasan-pasan sa balikat, dadaan yung pag alas 3 ng hapon, dumadaan po yon. At yung lahat ng dadaan ng kalye, dapat ang buong bahay mo, dekorasyonan mo ng lahat ng mga harvest from farm. Halimbawa, yung bahay mo ay dekorasyonan mo na nagtatanim ka, mayroon kang plantation ng sitaw. O dilagyan mo ng parang kurtina mula bubong hanggang lahat ng walls niya. Tingnan niyo po sa Google, makita niyo po yung Pahiyas Festival of Lucban, Quezon. Dinadayo po yan ng mga tourist tuwing Mayo, May 15. Makita niyo po lahat ng harvest galing sa bukid, i-decorate nila sa bahay nila yan. Sa harapan ng bahay nila. Kaya makita niyo napakaganda, very colorful. Nandiyan din yung mga keepings, yung mga galing sa
bigas ba yun na kinulayan ng mga korting dahon na nagbitin-bitin niya sa harapan ng bahay nila. So ganoon din po dito. Napansin niyo po, maraming diverted na mga rituals na ginagawa ang different religions. Talagang malalayo ang isipan natin ng mga tao sa pagsamba sa tunay na Diyos na hindi nakikita kasi mas gusto nila yung mga material na nakikita, yung physical God na nakikita nila. So talagang ito yung hiwaga ng idolatry. Okay? So tingnan niyo po, sabi rito ay meron pa rin si Saraswati. Si Saraswati naman ay goddess associated with learning and wisdom. So kung ikaw ay naghahanap ng karunungan, dito ka lalapit sa Diyos na ito, Saraswati. Siya po ang Diyosa ng pag-aaral at ng wisdom, karunungan. Si Lakshmi naman is worship as the goddess of prosperity. Gusto mong yumaman? O sumamba ka kay Lakshmi. Gusto mong naghahanap ka ng kayamanan? O yan, nagbibigay ng kayamanan si Lakshmi. Yung mga estudyante kay Saraswati, mag-pray dun sa Diyosa na yon na nagbibigay ng learning and wisdom. Ano pa? God is believed to have the take human form of Rama to show people how to live the path of Dharma. Krishna is said to have come to eradicate evil. So si Krishna, siya naman yung Diyos na nag-aalis po ng mga masama, ng mga evil, and protect good. Binabantayan naman niya at kanyang iniingatan yung mga mabuti. Shiva, si Shiva naman po parang itong Shiva ay parang sa alphabet ng Hebrew ba, tama? Shiva is worship as the Lord of time and change. Yan naman yung time and change, si Shiva. Furthermore, the prominence of each of the aspect of the divine varies depending on the lineage of the individual Hindu. So, ang dami nilang Diyos sa pinilapitan na kung anong pangailangan nila, doon sila lalapit. Galing, no? Sa atin naman, minsanan, pagka ano man yung kailangan natin, kung kailangan natin ng wisdom, sabi sa James 1:5, if anyone of you lacks wisdom, let him ask of God. Nagkukulang ba kayo ng karunungan? Lumapit kayo sa Diyos. Humingi kayo sa Diyos sapagkat siya ay nagbibigay at hindi nanunumbat. Siya po nagbibigay at hindi po nanunumbat itong ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Because He is a powerful God, omnipotent God, hindi natin kailangan ng maraming Diyos na katulad ng Hindu dahil sa mas makapangyarihan pong ating Diyos, mga kapatid, na kaya niya tayong ipagtanggol. Okay. Hindus use images in worship to make the infinite comprehensible to the human mind. Kita niyo po. Dahil sa hindi nila nakikita si Brahman, so gagawa sila ng mga images in worship. Para yun daw pong infinite ay maging comprehensible to the human mind. Yung Diyos kasi, ang tao kasi, gusto niya yung to see is to believe. Hindi siya maniniwala talagang may Diyos unless makikita at mahawakan niya. That's the reason why ito yung ginamit na deceiving tactics ni Satan na ang mga tao gusto nilang may nahawakan at nakikitang sinasamba. Pero nakuha ito kahit ang mga Kristiyano na iba na grupo ay nakuha nila ito po sa mga paganism practices na kailangan nakikita at nahawakan yung Diyos na sinasamba. Kahit yung mga Israelites po ay nahawa din dito sa mga neighboring enemies, neighboring hidden nation, mga bansang pagano. Ang mga bansang pagano sa paligid nila ay may mga sinasamba din. Si Dagon, yung mga Diyos-Diyosan nila, si Baal. So marami pong mga talamak din po ang practice ng idolatry during Old Testament times and also to the New Testament times, mga kapatid. Kahit sa panahon ng pangaral ni Apostol Pablo, ang mabigat ng mga nakabangga doon talaga yung mga tagapagtanggol ng mga pagan worship, pagan doctrines and practices. Especially sa mga missionary journey po ni Paul, ay talaga pong marami siya nakabangga, no? Sa Atenas, sa Thessalonica, kung saan po ng mga major cities na dinalaw niya, at sa Rome, napakarami po ang mga sumasamba po sa napakaraming iba't ibang Diyos. Parang alam ko doon si Zeus ba? Yung pinaka makapangyarihan doon sa Roman gods. Zeus, yung nagbubuhat ng mundo. Ang symbol niya pag makita mo yun sa internet, sa Google, buhat-buhat niya yung pasampasan niya yung mundo. Siya yung pinaka makapangyarihan. May mga goddess of beauty, goddess of fertility,
God of harvest, marami yan. Pero kung di ako nagkakamali, si Zeus yung pinakang makapangyarihan Diyos sa Roman context. Okay. So mga kapatid, nandito po yung tinatawag natin na Hindus represent the various forms of God in consecrated images called murti. Murti ang tawag nila. So, a murti can be made of wood. Para sa Catholic Church din po. Yung murti po na physical na man-made God nila ay pwedeng itong gawa sa kahoy, sa bato, o sa metal. Para yung mga santo din ng mga Catholic Church. And sometimes can be naturally occurring rather than fashioned by human hands. Okay, murti offer a way to visualize and meditate upon Brahman. Kung gusto mo raw mag-worship, mag-meditate ka, mag-muni-muni ka sa supernatural God na si Brahman, tumingin ka, tumarap ka dun sa kay Murti. Yan ang kanilang paniwala. Which due to its infinite nature is believed to be beyond the grasp of the human mind. Murti is often inaccurately translated as idol, but more accurate translation is embodiment. Hindu families conduct their daily worship at home, altars, and also temples on special occasions. Parang kagaya din sa atin, may family worship. Sa Catholic, may mga anong ginagawa nila? Naglalagay sila ng mga idol sa kanilang compound. O kaya naglalagay ng altar sa loob ng bahay nila. Many Hindus consult gurus, recognized spiritual teachers. Gurus po ang tawag nila. Guro, kumbaga sa mga Hebrew, sa Jews ay rabbi. Sa kanilang po ay gurus. Ito po yung tinatawag nila mga spiritual leaders. Sa Muslim naman ay imams, di ba? Imams. Sa atin naman ay pastor. Sa Catholic Church ay priest. Sa Protestant yung mga reverend nila ang tinatawag. Teachers and guides po itong tinatawag na gurus. Ito po yung mga nagbibigay ng advice or answers to spiritual questions. Kung may mga tanong ka tungkol sa pananampalatayang Hindu, ang sasagot po yung mga gurus, mga tagapagturo at mga pastor nila yan sa pananampalatayang Hinduism. So dito po yung number 9, Hindus believe the soul is eternal and is reborn in different forms. Ito na nga po pumapasok yung reincarnation doctrine nila na ang Hindu po ay naniniwala na ang kaluluwa po ay walang hanggan at ito po ay pinapanganak sa iba't ibang forma. Kumbaga pag namatay tayo, ang paniwala po nila, pag namatay ang tao, ang katawan ay mabubulok, pero ang espiritu niya ay lilipat sa iba't ibang forma ng may buhay. Kahit sa isda, kahit sa lamok, kahit sa paru-paro, o kaya parang na-adapt din ng Catholic, pagka namatay yung isang mahal sa buhay, pag may palaka, ang lolo mo, may bubuyog, ang lolo mo, may paru-parong pumasok sa bahay, after 4 days na nailibing, si lolo, dinadalaw na tayo. So, pwedeng dyan din po nakuha nila yung mga paniwalang yan. Yun yung mga bumabalik, no? So, ito po yung paniwala nila na nag-reincarnate lang po, hindi talaga totoong namamatay. Ang mga espiritu nila ay lumilipat lamang sa mga bagong pinapanganak. Pwedeng pababa ang kalagayan, pupunta sa mga hayop, o kaya pataas. Ipapanganak ka, pag noble ka talaga na nabuhay ka previously, yung kaduluwa mo daw, espiritu mo, ay lilipat naman sa mga presidente, mga senador, sa mga hari o reyna o prinsipe, mga multi-millionaire na mga tao. So pinagpala ka talaga. So Hindus believe that soul, ang tawag nila ay Atman, is eternal, walang hanggan, hindi namamatay. Meron din silang paniniwala na tinatawag na immortality of the soul. Dito rin po namayagpag ang immortality of the soul doctrine, pero sa kanila naman lumilipat sa ibang nilalang. Okay. When the physical body dies, the soul is reborn in another body. This continuous cycle of life, death, and rebirth. Yun po yun. Kung sinabi reincarnation, cycle of life, pabubuhay ka, mamamatay ka, ipapanganak ka muli. Ang tawag na dito ay samsara. So rebirth is governed by karma. Yun nga po, kapag ipapanganak ka muli, ito ay pinapangasiwaan ng tinatawag na karma. Ano po yung karma? The principle that every action, be it physical or mental, as a result, like cause and effect. Kaya nga, pag sinabi nilang, pag gumawa ka ng mabuti, may karma yan. Ang kalimitan na narinig lang po natin, karma, ay yung ganti sa masamang ginawa. Hindi po. Pag sa Hindu po, ay pag sinabing karma, ito po yung reward or curse. Depende sa kung anong ginawa mo. Kung gumawa ka ng mabuti, so meron kang reward. Karma ang tawag doon.
bibigyan ka rin ng reward na mabuti. Kung gumawa ka ng masama, may karma din. May babalik din sa yung masama din bilang ganti sa ginawa mong masama. So tinatawag na cause and effect. What an individual experience in this life is the result of their past actions. Kita niyo po? Kung ano ngayon ikaw, halimbawa, ikaw nabuhay ka ngayon, kabayo ka na. Baka nung panahon nabubuhay ka pang tao ka, naninipa ka nun, kaya may ugali ka talagang kabayo. Pwedeng ganun daw po ang paniniwala po nila. Either actions they have already taken in this life or action from a past life. How can an individual acts today impacts the future, both in terms of effects felt later on this life or in a future birth. Kaya nga po, in naging guiding principles nila, yung takot nilang mapababa ang kalagayan nila pag namatay sila at ipanganak na muli. Kaya sila nagpapakabait kasi gusto nilang may promote ang kanilang kalagayan sa buhay. Kasi kahit mahirap lang po ang kanilang economic status, pag naging mabuting tao sila, sa buhay nila ngayon, pag namatay sila, yung espiritu nila, magiging mabuti rin ang kalagayan. So, ganun po ang paniniwala nila. Yun ang guiding principles nila. Though the effects of karma make certain actions easier to more difficult to take, just as our personal habits influence our lives. This is not a deterministic or fatalistic system. Rather, we all have the ability to freely choose how to act in any situation. So yun po yung kanilang naintindihan na po natin na ganun katindi ang kanilang mga beliefs. Ang number 10 mga kapatid, Hindus believe we each have 4 goals in life. Pero doon po tinatawag na 4 goals in life. Ito na nga po. Yung Dharma, pag sinabing Dharma, conducting ourselves in a way conducive to spiritual advancement. Pag sinabing Dharma, parang ito yung gabay natin para gumawa tayo ng magandang mga bagay sa buhay nating spiritual. Kumbaga sa atin, dumadalo tayo, nakikiparticipate tayo, nagbibigay tayo ng tithes and offering, lagi tayo nagbabasa ng Biblia at nagpipray, para magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual advancement o spiritual growth sa atin yung Dharma. Ang equivalent niya para mas maintindihan natin sa Christian context. May tinatawag din po na Artha. Yung Artha naman, the pursuit of material prosperity. Pag sinabing Artha mga kapatid, ang goal nila yung Artha, gusto rin nilang magkaroon ng material prosperity. Gusto nilang yumaman. Gusto nilang magkaroon ng maraming mga material na bagay sa buhay nila. Pangatlo yung Kama. Kama, sa atin bed enjoyment of the material world. Sumusunod po ito sa tinatawag na Artha kasi yung Kama, pag may Artha ka, naabot mo yung goal mo na Artha, automatically yung Kama nandun din. Magkakaroon ka din ng enjoyment of material world kapag meron ka ng material prosperity. And then pang-apat po na goals in life nila, yung Moksha. Yung Moksha. Moksha. Liberation from the attachment caused by dependence on the material world and from the cycle of birth and rebirth. So yun po yung tinatag na Moksha. Tandaan niyo po yan, baka lalabas sa examination natin yan. Yung mga mahalagang mga puntos, beliefs dito sa Hinduism. Okay na, kita niyo po. Kita niyo po yan. May video naman pong lalabas yan. No? Recorded naman po ito. Thank you very much, Sir Edwin Rollo. Okay mga kapatid, number 11. Malapit na po tayo matapos. There are 4 paths to moksha. Yan. Meron pong 4 paths to moksha. May 4 na daan papunta sa moksha. Ano nga po yung moksha na binanggit kanina? Ang moksha ay liberation from the attachment caused by dependence on the material world and from the cycle of birth and rebirth. So, meron daw pong 4 paths to moksha. Yan. In the scripture outline 4 primary paths to experience God's presence and ultimately obtain the 4 goals, or 4 goal, moksha. These paths are not mutually exclusive and can be pursued simultaneously depending on an individual's inclination. These paths are, yan po, ito po yung 4 na daan patungo sa moksha para magkaroon ng moksha na tinatawag. Number 1 is karma yoga. Yung yoga, parang meditation po yun. Pero pag pinagsama yung karma yoga, ito ay performing one's duties selflessly. Yung mga duty natin ginagawa natin na walang pagiging makasarili. Ibig sabihin, iniisip din natin ang kapakanan ng iba. Ganun po ang kanilang iniisip dito. Pangalawa, yung bhakti yoga. Ibig sabihin nito ay loving God through devotion and service. Kaya sila naglilingkod, may mga community services silang ginagawa. As minamahal nila yung Panginoong Diyos nila, kaya ito na po yung tinatawag na bhakti yoga. And then yung jnana yoga.
study and contemplating sacred. Yung pag-aaral naman po ito ng kanilang mga the Vedas, yung mga sacred scriptures nila. Ito po yung tinatawag na Jnana Yoga. And then the Raja Yoga, preparation of preparing the body and mind to allow deep meditation and introspection so as to overcome suffering caused by material attachment. So meron tayong, alam natin na tinatawag na yoga, yung isang form of meditation po ng mga Hindus. Marami po pala yun, hindi lang pala isa yung tinatawag natin na nag-yoga yan, di ba? Marami pala yung yoga na ginagawa nila. So ngayon, naintindihan na natin, meron palang 4 paths to moksha. Yung pong karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, raja yoga, ayun na po, bali 4. Okay? So yung mga kapatid yung number 11. And last but not the least, ito pong Hinduism acknowledges the potential for truth in other religion. Alam nyo ba, ito isa nakakatuwa sa paniniwala po nila. Bakit may mga nahihikayat na mga Hindus sa ibang pananampalataya like Christianism? Because of their belief and their acknowledgement that the potential for truth in other religions, the potential of truth for truth in other religions. Naniniwala po sila, hindi po saradong isip nila ng tunay lang na relihiyon o daan patungo sa mas mabuting buhay o sa eternal reward ay yung Hinduism. Di ba naniniwala kasi na maraming paths. There are many ways in one direction. Yung isang direction, may marami lang daan. Parang sanga-sangang daan ng ang pupuntahan din ay isang lugar na yung tinatawag natin na nirvana sa Buddhism, na life or heaven sa mga Christian. Ito po yung paniniwala nila. Hinduism is a deeply pluralistic tradition promoting respect for other religions. Hindi nila binabanatan yung ibang religion kasi paniwala nila, may tama rin yung mga yan. Kung wala man silang tama, may tama sila. Yan. May tama sa ulo, no? Okay. Ang sabi dito ay for other religions and acknowledges the potential for truth in them. Kahit tayo ng mga Adventist, naniniwala din naman tayo na hindi naman natin sinasabi yung exclusivity, yung pagiging exclusive na Adventist ang maliligtas. Hindi po. Kasi kung ganun ang paniniwala natin, magugulat tayo. Maraming surprises sa heaven. May magugulat tayo. May mga ibang tao na hindi naging Adventist na sa langit. May mga tao na nakita natin na parang hindi naman ganun kadiboto na Kristiyano. Bakit nasa langit? It's because the grace of God, mga kapatid. May mga, sabi nga, ang kaligtasan ay, ang paghatol ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao ay depende sa liwanag na tinanggap natin. Okay? Depende po sa liwanag na tinanggap natin. Mas malaking liwanag ang tinanggap natin, mas malaki ang responsibility natin at yung ating accountability pagdating sa Judgment Day. Kaya nga, pag natanggap natin na mas malaking liwanag, lakaran natin. Kahit maliit yung liwanag tinanggap natin, lakaran natin kung anong tama sangayon sa kalooban ng Diyos. Hindus sees the varieties of religions and philosophies as different ways to understand and relate to God. This philosophy leads to pluralism within Hinduism and outside of it. Yun po yung kanilang paniniwala. So hindi sila exclusive, no? Hindi nila pinapangaral na pag hindi ka mag-Hindu, pag hindi ka umanib sa Hinduism, hindi ka maliligtas. Wala pong ganun silang aral. Hinduism acknowledges the potential for truth in other religions. The core philosophy of Hinduism is the search for truth, not the specific path taken. Hindi po, dito lang kayo, dito lang kaligtasan, hindi po. Sabi nila, maraming daan, magkakaiba-iba lang ang nilakaran natin, pero magkikita-kita rin tayo. Ganun po ang paniniwala ng Hinduism. A quote from the Vedas that summarizes the Hindu perspective is, doon sa sacred scripture po nila, the Vedas, may summary po doon, sabi rin ay, yung perspective po nila, general perspective ng Hindu religion is, truth is one, the wise call it by various names. Isa lang ang katotohanan, pero tinawag lang ito sa iba't ibang pangalan. So, ganun yung kanyang paniniwala. So, yun po. Nasaan na ba tayo? Pinapahalo na yata rito. At tapos na po ito, mga kapatid. So, number 12 din, no? Ayan, number 12 na pala po ito. Okay, meron pa tayong ilang minutes para po sa sharing time. Meron ba gusto magtanong, clarification, o mag-share ng kanilang personal experiences na na-encounter nyo, mga Hindus? Ano yung kanilang i-verify natin kung talagang itong ating theoretical lectures ay totoo nangyari sa
sa practical life ng mga Hindus. Okay, open na po ang ating time. Kung may gusto magtanong or mag-share ng kanilang experiences or any takeaway, anong naisip nyo paano natin i-reach out itong mga kapatid nating mga Buddhist dahil sila yung mga anak din ng Diyos, mga mahal din silang Panginoon at kandidato rin sila para sa langit. Anybody? So, mayroon tayong anim na pwedeng anim. May anim ako. Ano po yan? Yung una, God is an impersonal being present everywhere. Consequently, they are pantheists. Pangalawa, yung ultimate salvation comes through purification via righteous deeds or works. Tapos pangatlo, yung reincarnation or series of deaths and births until one has fulfilled the cycle of perfection called karma. Yes. Yung pang-apat naman ay Jesus was merely a good man, an enlightened teacher or prophet para sa mga Hindu yan. Yes, naniniwala po sila po. Tapos yung panlima, the ancient Indian scriptures such as the Bhagavad Gita are the superior quality to the moral teaching of the Bible. Tapos yung pang-anim ay the essence of life is to develop the God within to a state of moral perfection. Yan yung isa sa mga anim na mga paniniwala ng mga Hindus. Parang summary po yun ng ating ng 12 ba. Pwede niyo po i-share yan doon sa ating GC, kahit screenshot po. Paki-share niyo lang po sa ating GC. Sige po. Actually, marami pa akong gustong ikarga sana rito, kaya lang iniisip ko yung time. Since isang subject lang every session, thank you so much sa Sir Neil Libatige sa pag-share. Maganda po mag-share din talaga kayo kasi kung ikakarga ko lahat ng mga information, sabi ko nga po sa inyo, ito introduction lang yung ating tinalakay. Kung pag-aralan talaga natin na mas malalim ito, isang semester na pag-aaral po isang religion. Pero since introduction lang po ito, thank you sa pag-share nyo ng additional information. Okay, meron pang gusto mag-share? Thank you, Sir Neil. Meron pang gusto mag-share? Pumasok po ba si Doc Ray para sa election natin sa Wala po si Doc Ray? Wala po bang admin na binilinan po ni Doc Ray na mag-lead ng election para sa graduating class? Mamaya po natin pag-usapan. May 5 minutes pa tayo sa ating class. Okay po. Meron pang gusto mag-share? Anybody? Ano pong natutunan niyo po sa ating pag-aaral sa... Coach, Yes po. About po sa mga yung mga Thai. Yung mga Thailander, ano po kanilang paniwala? Hindu? Sa ano po? Yung mga Thai ba? Thailander? Yung Thailand. Sa Thailand? Oo. Ano ang kanilang mga beliefs? Ang alam ko po, mix na rin yung mga yun Kasi yung sa Asian region, sa Asian countries kasi nagkaroon na ng dito na mayagpag yung yung mga Shintoism, yung Buddhism. Ang Thailand po kasama sa mga napasok ng mga aral na yan. Since malalapit yan din dito sa mga Asian countries, marami pong napasok din ng mixed religion na po siya. Pero may mga major religion din po sila. I-research natin kung ano ba major religion nila. Pero ang alam ko po, nakapasok din po dyan sa Thailand ang Hinduism religion. May Shintoism din po diyan. Oo, meron po mga ganyang yung mga Asian religion po nandiyan po na mayagpag. May mga Christian na rin po diyan. Marami ring Adventist sa Thailand Okay po. Kasi sa Asia po yan ang mayagpag yan, yung mga religion po na yan, like Hinduism. Okay po. Pero ang pinakang nagdala talaga niyan, mga Indian. Kaya ang Indian, mga Hindu po sila. Hindu po ang kanilang religion. Okay.
Sige po. Meron pa po bang gusto mag-share? Any take away po? Ano nakita niyo mga pagkakatulad ng ating religion, ng Christianity sa ano po? Dok, Sa Hinduism? Yes po. Chaplain. Yan. Yes po, yes po. Doc Arnel. Naalala ko yung kantang Hare Krishna, kinanta ng mga Beatles yan di ba? Apo. Parang sinamba rin nila si Krishna. Apo. Krishna sila. Mhm. Apo, tama po. Ito po pala, nag-search ako dito sa sa Google, ang religion sa Thailand po ay majority po pala Buddhism po, marami rito. 93.46% po ay Buddhism sa Thailand. Ang Islam po ay 5.37%. And Christianity is 1.13%. O hindi nabanggit yung Hinduism. Sa Hinduism talagang more on naka-focus po yan ay sa talaga sa India. Baka may yung maliit na porsyento po siguro dito. Napakaliit lang po. Kung may nakapasok pa na Hinduism religion sa bansang Thailand po. Ang major religion po nila is Buddhism, 93.46%. Seconded by Islam and Christianity. Kaunti lang yung Christianity. Okay, pero maraming Adventist po dyan sa Thailand. Okay po. Bakit kaya yung mga alkansya natin noon, mga Buddha? Naalala po ninyo. Opo, yung mga alkansya na Buddha na maraming kargang anak. Marami po kasing galing sa sa China. Opo. Influence ba yun? Nagkaroon po ba kayo ng gano'n, yung mga Buddha na mga alkansya? Hindi ko po na-experience na mag-alkansya ng gano'n eh. Ang na-experience ko po yung kawayan na nilalagari. Opo. Kasi sa Manila po, nung maliit kami, may kapitbahay kami na Chinese. Binigyan niya kami ng mga malalaking alkansya na yung babasagin na Buddha. Tapos si Buddha yung mataba, tapos may mga karga siyang sa balikat niya, parehong balikat niya may baby, tapos sa mga kamay niya, sa mga tuhod niya. Punong-puno ng mga babies. Tapos sabi, pagka doon, yun daw pong ginamit yung alkansya, yayaman daw, sabi ng inchik. Kami naman po, magkakapatid, naghulog kami ng maraming pera dun sa alkansya. Syempre, yayaman ka kasi may naipon ka. Tama, oo. Opo. Yun po ay influence po yun ng Buddhism kasi galing ng China. Okay. Meron pa po akong added information. Thank you, Ma'am Chaplain, Leia. Sino nagtanong kanina? Si Doc Arnel. Yes po. May added information lang po ako dito sa yung sa Thailand. 'Di ba nabanggit natin kanina yung religion nila? Buddhism, Islam, and Christianity. Meron pa po tayo dito other groups po na religion na nakapasok sa Thailand, animist, Confucians, Hindus. May Hindus rin po, small amount lang, small numbers. Jews, yung Sikhism, meron din, and Taoism. Yun po yung ibang pumasok din po ng mga religion. Tama po yung ating sagot kanina. Pero ang major religion po nila, 93 point something ay Buddhism po talaga. Ang Hindus po ay maliit na porsyento lang po na pumasok dun sa Thailand. Okay po. Kasi po sa Thailand, mostly ang kanilang yung elephant talaga at saka yung Buddha. Saka po, tama po, Buddhism nga doon. Tama po, thank you sa information. Okay, meron pa ba? Meron pang gusto mag-share? Tapos na yung time natin, 10:01. Kung wala na po, ay dito na po tayo magtatapos. Natatawag ba po silang mga mga pagan? Yung religion na yung Buddhism at Hinduism. Yes po, yes po. Pagan po yan. Yung mga, ang religion po nila, yung form of worship nila, ay nanggaling po sa hindi po tunay na Diyos, ang pagsamba. Paganism po talaga yan. And then yung mga sumasamba sa mga ribulto, mga nakikitang mga nilikha ng kamay ng tao, yan po ay form of paganism po yan. Form of paganism po yan. How about Catholicism? May halo po.
mixed by Christian mixed with mingled with pagan practices. Katulad po ng mga rebultong ipinasok, di ba? Gawa ng sa historical background yung pagpasok ni Constantine the Great. Ang hindi niya ma-conquer ang Christianism na sumuko sa kanyang kapangyarihan ay nagpa-convert na lang siya. Kaya nga yung pagan nahaluan yung Christianism nahaluan ng paganism because of the conversion of Constantine the Great. Paganong nabautismuhan sa Kristyanismo. So ang ginawa naman niya, hindi niya makonquer ang mga Christian, pinapatay pero dumadami pa rin sila. Hindi niya maubos sa persecution, ang ginawa niya, nagpa-convert siya. Pero ang nangyari doon ay compromise. Nagkaroon ng mix yung Christianity mingle with paganism. Pinasok na po yung mga pagibinyag sa mga sanggol, nandiyan yung mga pagsamba sa araw, yung mga symbolism ng araw, yung mga Diyos-Diyosan nilang dala sa Roma, yung mga Roman gods, kinonvert lang sila. Ginawang yung mga apostol ang inilagay ng mga rebulto, sila Maria, Jesus Christ na nakapako sa krus na kahit nabuhay nandoon pa rin sa krus. And then yung mga sinag ng araw na ganon sa puso ni Jesus Christ sa mga picture nila, saka yung sa ulo, yung po ay symbol ng paganism po. Yung paganism talaga nag-originate yan. Yung sun worship, yung pagsamba sa araw. Po ni Constantine the Great hanggang sa ipinasok niya sa Catholicism. Kaya ang sa Catholicism more on majority pagan practices ang na-adapt po nilang mga practices. Tapos kaunti na lang yung biblical base talaga natin yung sinusunod nila. Okay po? Meron pa po ba gusto mag-share? Kung wala pong binigyan ni Doc Ray ng instruction about our election of officers for graduating class, ay mahirap naman po mag-initiate tayo. Hindi rin naibigay sa atin. Kung nabilin sana naibigay sa atin yung marami tayo ngayon 27. Kung nabigay sa atin yung instruction, kahit kay Ma'am Shirley na Executive Secretary, kung may instruction kung mag-elect tayo ngayon, ay kasi kanina o kahapon sinabi niya na after your class, mag-elect tayo. Parang medyo not feeling well siguro. Kaya pag hindi siya nakapasok, maraming tinatapos po. Ang dami po kasing trabaho na dapat matapos. Wala naman tayong maraming worker na naka full time. Si Doc lang talaga naka-base yata sa office. Tapos binigyan lang tayo ng kanya-kanyang responsibility. Okay. So wala na po bang gusto mag-share? Wala na po. Okay na, malinaw. Malinaw po. Tayo po ay maganda na. Mag-pray na tayo. I-request ko po na mag-pray sa closing natin si lalaki naman. Ay, babae. Lalaki ka niya, no? Babae naman. Babae naman. Dalawa pa rito ang Delia Tabianan. Si Ma'am Janice. Nakita ko si Ma'am Janice. Naka-all caps ka, Ma'am Janice. Gising ka pa, Ma'am Janice? Ma'am Janice. Yes po, Doc. Yes, Ma'am Janice. Pwede ba kayo sige pa. Yes, okay, sige po. Yes po. Nalangin na po tayo. Okay, let us pray, O Lord God. Okay po, let us pray, O Lord God, our Father in heaven. Thank you for the time na nag-share po kami at natutunan po namin kung ano po yung Hinduism, O God. And sana po yung topic na na-share po ni Doc sa amin, mag-give po yun ng lesson and magkaroon po kami ng more interest po to learn more about sa other religion, and it's a lesson po sa bawat buhay namin at as a Christian. And I ask this through Christ, in Jesus' name I pray. Amen. Okay mga kapatid, thank you very much. May paalala lang ako mga kapatid, bakit natin pinapag-aralan ang different religions? Ang reason po ay para malaman natin kung paano tayo mag-approach sa kanila. Panalangin natin po na kapag may mga kaibigan tayong Hindu, ay ituring natin silang mga kapatid o kaibigan din natin at may padama natin sa kanilang pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo po talaga ang merong, kumbaga sa katotohanan, ang paniniwala nila ay lahat ng religion naman ay may daladalang katotohanan.
Ganun din po tayo. Lahat ng mga religion, meron din silang kabutihan nasa loob nila. Ang desire ng bawat tao from different religions ay makarating po sa glory. Magkaroon ng deeper relationship sa God. Di ba nung una tayo nagtalakay, anong purpose ng religion? To establish and to create a deeper relationship sa Diyos na pinapaniwalaan po nila. So kung bakit nandiyan sila sa paniniwalang yan, alam nila yan ang tama. At yan nag-guide sa kanila para mas mapalapit sila sa goal nila na makarating doon sa glory o sa pinakang lundo ng kanilang buhay. So sa atin langit na bayan, ano po. So mga kapatid, ay hope and pray na tayo po ay natuto rito. Sana po ay bigyan tayo ng Panginoon ng way para makapag-share din tayo sa mga kaibigan nating Hindus. Kung darating ang panahon na maka-encounter tayo ng mga tao, ipadala tayo ng Panginoon sa mga, after na mag-graduate tayo, baka ma-assign tayo sa India as missionary pastor o di ayos. Missionary pastor and chaplain, tapos ay mag-church planting doon. Medyo may background na po tayo sa Hinduism and kung paano mag-communicate. Chaplain. Yes po. Nagkalat naman yung mga Hindu yung mga Bombay. Yes po, marami rito sa atin Opo, yan sila, mga Bombay. Opo. Pagka magpapautang po, di... Sila po yan, Opo. Di ba mabait sila? Pagpapautang po para sa graduation, opo. kahit tinataguan sila ng mga Pinoy, pag maniningil, sabi nga nila, pag utang Pinoy, tawag akin, boss. Boss daw ang tawag. Pag daw maniningil na, ayan si Baho. Kasi yung pagkain yata nila, mahilig sila sa mga spices. Kaya yung amoy ng singaw ng katawan nila. Mahilig yata sa mga sibuyas sila Kaya sumisingaw sa katawan nila. Pag daw mangungutang, boss, pwede bang mangutang? Pag daw maniningil na, ayan si Baho, tago, ayan si Baho. Tawag sa kanila. So, tsaka po pagka single daw po sila na babae, kailangan payat sila. Pero pagka married na sila, kailangan tumaba sila kasi pagpapakita po na good provider yung kanilang mga asawang lalaki. Ang galing naman. So... Opo. Kaya nakikita natin mga tumataba talaga yung mga Bombay na babae. Opo. Saka po, Chaplain, Ariel, sila ay marami sa kanila din mga vegetarian. Hindi sila kumakain ng baboy. Mayan. Kaya din yan sila kasi may Sikhism at Hinduism. Nahalo yung kanilang belief sa Sikhism. Kasi iba yung Hinduism pati yung Sikhism. Yan po yan. So ako na lang po yata Ako po yata ay isa na lang topic. Hindi ko alam kung ilang slot pa yung aking discussion. Alam ko isa na lang So pipili na lang po ako siguro kung Shintoism, Sikhism, or Zoroastrianism ang aking i-discuss. Kung kaya ko pang i-discuss yung tatlo, ito kasi yun siguro. 30 minutes pwede rin siguro. So yun po. Balikan ko Sino ba yung nagsabi kanina na vegetarian sila? Si Brother Osias ba? Sir Osias? Tama? Yung boses niya. Yes. Ang reason po kung bakit sila vegetarian, ang mga Hindu, hindi po dahil sa because of health reason, hindi po. Ang reason po nila ay dahil po yung mga kaluluwa ng mga nabuhay previously, pag namatay sila, yung kaluluwa nila lilipat sa lahat ng may buhay. Kaya hindi sila kumakain ng may buhay, hindi dahil sa gusto nilang maging malusog ang katawan, kundi ang paniwala nila, baka makain nila, mapatay nilang hayop ay kamag-anak nila. May buhay yun. Yun po. Inuwasan nila. Kahit lamok talaga. Sabi mo, kung patayin mo ng lamok, pag ginagat ka sa ibabaw ng braso mo, sa ilalim ang palo, hindi sa ibabaw. Huwag mo silang patayin kasi baka lolo mo nandyan. Nakakatawa yung belief nila, Pero ginagalang natin kasi ng kanilang kinagis ng turo. So meron tayo talagang mabigat na burden para ma-reach out po natin ng mga Hindus para sa gospel ng Panginoon. Mabait naman sila. May mga pumapasyal din dito ng mga Hindus. Pero nung binata ako, nakakautang din ako sa mga Indian nakakautang. Naranasan ko din magtago pag wala akong pambayad. Buti na lang hindi ka ng Indian. Pagbalik bukas, doble ang bayad. Akala ko ng Indian. Minsan po, ini-Indian ko rin sila. Kahit
pag walang pambayad. Pero pag balik bukas, doble bayad. Doon po pala nakuha yung word na in Indian. Opo, opo. Kaya sa mga nangungutang na. Pero yung Bombay, nangi-Indian, hindi na nagbabayad. Ang Pinoy nangi-Indian din, no? Okay po. Ang ating Zoom po ay hanggang 11:15 kasi nagpa-extend tayo kay Sir Edwin Rolyo dahil sa meeting natin sana for election ng graduating class officers. Since wala po, paano po, babay na tayo para makatulog na kayo. Bukas may klase ulit, siguro tayo. I-follow up po si, mag-update lang po ako, nag-usap kami ni Doc Ray habang busy po yung mga ibang admin natin. Nag-take po ako ng responsibility na kung kaya ng time ko, ipopost ko po earlier ang mga schedule po ng mga subjects. Naka-coordinate rin po tayo kay Sir Edwin Rolyo. Siya po may hawak ng ating pong Zoom account ng LIMS, LCMBS. Kaya nagkausap po kami, nagkasundo kami na ipopost na mas maagap ang mga link at ipopost namin kung ano mga subjects at mga activity ang papasukan natin para prepared po tayo. Prepared tayo. Okay? Okay na po. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much po. Congratulations ka, Ma'am Chaplain. Leia. Thank you din po. Safe yung anak niya po na pinag-pray natin kagabi, no? Safe Opo, siya. nakita niyo po ba sa news ngayong gabi? Pinakita po yung hindi po yung picture. Opo, hindi pa po namin ginawa, yung parang may mga namatay po opo. Ang namatay po yung mga bilanggo po. Prisoner, kasi opo, mga prisoner po at may mga baril din talaga sila dun sa loob ng kulungan. Grabe. Opo. Magtataka ba kasi baril sa loob? Po, opo. Saka magagaling yung mga yan kasi kahit yung toothbrush kaya nilang gawing balisong. Opo. Kaya pag nagdo-donate kami ng mga toothbrush sa bilangguan, pinuputol nila yon. Hindi pwedeng buo. Kaputol lang yan, dulo lang na may brush, kakalahati. Kasi pagka buo yon, natulisan nila yung kabilang side, yung opposite side ng brush, pwedeng gawing balisong, ice pick. Opo. Maraming bawal dyan talagang pinantutusok talaga nila, opo. Pero magtataka ka, kahit na ganyang kahigpit, nakakapasok pa rin dahil pati bawal, pati baril. Opo, mga sumpak daw po yung mga ginamit na baril. Mga improvise po yan na baril. Opo. Ako po ay nakakapasok din sa sa Bilibid po ba yan? NBP? Opo, sa Bilibid po. Ako po ay nakakapasok din dyan nung buhay pa yung father niya, si Pastor Bontinao. Ay, buhay pa po si father, si mami yung nawala. Ay, sorry po. Nung kabataan pa niya pala, nung kabataan pa niya. Nung kabataan pa niya, nakikita po kami niyan. Naalala ko pa yung may guest speaker nandun na binigyan ng gift, binigyan ng yung ginagawa ng mga preso na nilalagay sa battle ng mga na boat. Ay, mga bahay po na nasa battle, mga barko. Opo. Sige na po, babay na po. Opo. Sige po. Ako na po mag-i-end kasi alam ko di kayo alis eh. Sige po, Laila to. God bless po. See you tomorrow night.